madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon,
Amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang labi. Nila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Ako si Eleni Bensal at narito ang programang Lunas Extension. And this evening, mapalad po tayo at sasamahan po muli tayo sa ating discussion ng ating pinagkakatiwalaang dermatologist. Welcome po natin none other than Dr. Grace Carol Beltran. Good evening, Doc. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Eli. Magandang gabi sa mga lahat na nakikinig sa atin ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin baldness o yung pagkakalbo. Tama po ba, Doc? Oo. Eto po, Doc, gaano po ba karami yung apektado dito? Ay, nako. Araw-araw may pasyente akong naglalagas ng buhok, no? Oo. Kasi ang paglalagas ng buhok, maraming dahilan. Unang-una, yung pinaka-most common muna ang babanggitin ko, yung tinatawag natin na telogen effluvium. Ano naman po cause niyan, Doc? Ang telogen, ang buhok kasi natin may 3 stages. Okay. Anagen, telogen, at saka yung destructive phase. Okay. Ngayon, yung telogen, kapag humaba itong stage na to, doon nagsisimulang maglagas yung buhok natin. Okay. Ano ibig sabihin, Doc, kapag humaba yung buhok natin, mas prone na tayo sa paglalagas ng buhok? Hindi naman. May mga trigger kasi ang telogen effluvium, usually stress. So yung lagi kong sinasabing puyat, pagod, galit, asar, inis, worry, number 1 cause yan ng telogen effluvium. Okay. Pwede din siyang lumabas sa mga taong nagsa-sudden weight reduction. Yung bang hindi kakain talaga, na halos wala nang kinakain. Nagka-crash diet. Yes, nagka-crash diet, yon pwede rin, no? Sa mga nanganganak, after 3 to 4 months after giving birth, yun, lalagas din yung buhok. Or 3 to 4 months after a very stressful situation like death of a loved one, kaya nagkasakit yung loved one, na COVID-19, yan, pwede rin maglagas ng buhok. Usually, anong part ng ulo, Doc, yung naaapektuhan dito? Ang telogen effluvium kasi diffuse, no? Which means na buong scalp ang pwedeng maapektuhan. Oo. Yun. Yun. So, kapag ganun, halos yung buong ulo mo na luminipis yung hair. Kaya, kung dating hindi nakikita yung anit, ngayon bigla nang makikita. Correct, yun. opo. Ang kadalasan mong simptomas to, kapag natutulog, kapag gising mo sa umaga, madaming buhok sa pilo mo, o kaya habang naglalakad ka, nalalagas yung buhok mo, kaya alam mo kung saan nagpunta yung tao, kasi yung hair niya. Totoo yun, I'm not kidding. Yun, matitrace mo yung hair kung saan siya pumunta kasi nga nandun nagdalagas. Lalo na kapag may kulay pa yung buhok nila, Doc, di ba? Talagang madaling ma-identify na sa kanya talaga nang galing. Oo, tama. Tsaka yung length of hair, no? Yes. Yung caregiver ko, meron siyang ganyan ngayon eh. Tapos, tawag dito, kapag ito ay nilagnat, kunyari na dengue ka, after 4 months, pwede maglagas yung buhok mo. Maraming trigger. In fact, some medications can trigger telogen effluvium. Okay. So yun ang isa pa lang. Diffuse hair loss, which is common among women, but also men could be affected. Ano naman po yung usually dahilan, Doc, ng mga pagkalagas o pagkakalbo ng mga kalalakihan? Isang mga kalalakihan, yung tinatawag nating androgenetic alopecia or male pattern hair loss. Yun.
Itong male pattern hair loss, mag-distinguish mo siya from other hair loss kasi ang unang nangyayari, lumalapad yung noo. Lalo na yung gilid, yung dalawang gilid dito sa noo, yun ang unang-unang tinatamaan. Tapos, biglang nilipis na rin yung gitna hanggang magsalubong sila dun sa vertex, yung pinaka-mataas na point ng scalp mo. Opo. Kaya parang may paliparan ka dun sa, yung parang may airport dun sa... Correct. Yun ang male pattern hair loss or androgenetic alopecia. Pero merong counterpart yun sa babae. Ang tawag naman sa babae, female pattern hair loss. Yan. Ang kaibahan sa babae, hindi naapektuhan yung hair dun sa hairline sa harap. Mga around 1 centimeter to 1 inch na hairline nila sa harap, dun lang nagsisimula yung pagkalbo. Sa lalaki naman, talaga buong hairline kasama, diba? Yes. Yun ang difference. So, yun. Tapos, duminipis din yung tuktok. Yan. So, genetic yan. Ngayon, meron din tayo tinatawag na anagen effluvium. Siyempre, alam naman natin yung mga nagki-chemotherapy. Yan, no? Nagpi-premature, thinning yung kanilang hair bulb. Kaya, yun, naglalagas lahat. Tapos, yung isa pang common, yung pocknut. Yung pocknut naman, may mga tigbe 25 ka hanggang maging piso, hanggang maging sakit na ng mga bote, ang laki ng mga yung patches mo ng pagkakalbo. Yun naman yung alopecia areata. Ang pagkakaroon naman, Doc, ng pocknut, hindi ba dahil yan sa pag nagkakaroon ka ng pigsa or pimple o di naman kaya kinain ng kuto, kinagat ng kuto yung anit natin? Hindi. Ang cause ng alopecia areata o yung pocknut ay immunological. Ibig sabihin, yung sarili mong katawan, dinadamage niya yung hair follicle dun sa particular places sa scalp mo, kaya naglalagas yung buhok. Kaya yun, may mga places na kung saan ka lang nagpo-pocknut. Alright. Pero considerin ba natin, Doc, na ang paggamit po ng matapang na shampoo, conditioner, or any chemical na ginagamit po natin sa buhok ay maaari rin kung sanhin ng pagkakalbo or pagkakaroon ng pagkapanot o pocknut? Yes, yung sobrang strong na chemicals, like for example, yung hair processing, shampoo. Kasi yung shampoo naman, pag masyadong matapang, nagiging brittle yung hair mo, kaya nagpuputol-putol. Kuminsan, pag spray mo, hindi natatanggal yung root, pero nagbe-break siya dun sa along the hair shaft. Kaya iba naman yun, because of using strong chemicals. Kuminsan naman, nagda-dry yung hair mo, kaya mas madali silang mabali. Very brittle, kasi very dry. Alright. Ito naman po sa mga kalalakihan, Doc, ang paggamit daw po ang pagsusuot ng sombrero is contributory factor din po sa pagkakalbo? Well, if you have genetic potential na meron kang androgenetic alopecia, kasi genetic nga siya, mas mapapabilis ng pagsuot ng masisikip na sombrero o kaya helmet. Kasi una-una yung helmet mabigat. So nako-compromise yung kanilang circulation. So ngayon, yung mga nutrition at saka oxygen na dapat makuha ng mga buhok na ito ay nako-compromise. Kaya naglalagas yung buhok nila, kaya nagkakalbo. Opo. Ito pa, Doc, ang manipis na buhok naman daw po ba ay may mas mataas na chance na makalbo? Hindi naman. Yung pagkakalbo is not dependent on the, yung diameter bang tawag mo doon, yung thickness, opo. Not dependent, hindi siya dependent doon. Para naman Yes. Kung manipis ang strands mo, hindi naman yun ibig sabihin na magkakalbo ka, no. Okay. Ito naman po, Doc, pag nagpa-skinhead daw po or pag nagpakalbo na yung lalaking may mataas na hairline or sabihin natin parang nakakalbo na nga po siya unti-unti, nasa lahi rin nila, maaari daw po bang hindi na tumubo yung kanilang buhok? Hindi naman. Siyempre, tutubo pa rin, pero yung part kung saan yung kalbo, hindi talaga tumutubo. Ikaw kinamin niya yung buong ulo, tapos hindi natutubo yung buong ulo. Siyempre, tutubo pa rin yung hindi affected. Yung affected na hindi tutubo. Pero kasi, the good news now is that, kahit na ano pang kalbo mo, meron na tayong magandang treatment. Ito nga yung stem cell na tinatawag. Yung stem cell, kahit na medyo, siyempre, mas maganda kung bata ka pa na umpisahan mo na yung treatment kasi talagang, very fast yung growth kung bata ka pa, lalo na kung nagsisimula pa lang. Okay. Ngayon, kung medyo may edad ka na at malapad na yung area ng pagkakalbo, so you might need more than one treatment. Kasi syempre, hindi naman mako-cover ng isang treatment yung lapad ng pagkakalbo niya. Kaya, ang may advantage talaga, yung bata ka pa, nakapagpagamot ka na. At saka yung maliit pa lang yung affected area, nakapagpagamot ka na. Stem cell. But
But the stem cell, you can use it for anyone with a balding problem. Okay. Pero Doc, bago tayo magpunta sa stem cell treatment, what particular age nga po ba nang maaari itong mangyari? Sabi nyo, as early as possible, di ba? Habang bata pa, pwede na pong maremedyohan. Oh, yung androgenetic alopecia kasi, nung unang panahon, nung nag-aaral pa lang ako, sabi nila, usually ang affected yung mga nasa second decade. Ibig sabihin, 20 and up. Yung age ng, ngayon, ng androgenetic alopecia, bumaba na. Actually, first decade pala, ang earliest ko, is 14 years old. Yun yung pinakabata ko. Grabe talaga yun. Ang bata-bata pa, meron na siyang ganun. Kaya, pero yun na nga, the good news is that we have already stem cell, which is a permanent cure for male pattern alopecia or androgenetic alopecia. Okay, pag-usapan nga po natin yung pamamaraan ng paggamot or pagtugon po para sa mga nakakalbo, napapanot sa ating pagbabalik, Doc. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahin. Pangkalusugan, Lunas, Extension. Kayo pa rin po ay nakikinig at nakatutok sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At
kapartner pa rin po natin ang Shield Bath Soap. Para pa rin po sa may mga katanungan tungkol sa ating discussion, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook page na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Baldness o pagkakalbo ang ating main focus ngayong gabing ito. Doc, bago po natin i-elaborate yung treatment, para nga po dito sa ating kondisyon na pinag-uusapan, may mga question rin lang po dito, Doc. Ang pag-shower daw po ng madalas o yung paggamit ng mainit na tubig sa pagligo ay contributory factor din po pala, Doc, ng pagkakalbo. Tama po ba? Kung sobrang init ng tubig na nilalagay mo sa anit mo, syempre naman, no? Makaka-damage ng hair strand, but maybe not the hair follicle. Hair strand lang. So it can contribute to the lusterlessness of the hair at saka to the easy breakability of the hair shaft. Strand ng hair. Pero not necessarily balding. Okay. Ito pa po, Doc, dahilan rin daw po ba ng kakulangan ng specific vitamins kung bakit madalas na nangyayari itong pagkakalbo? Yes, definitely. Yung sinasabi kong telogen luteum, nutritional deficiency can contribute very much to that kind of hair loss. What particular vitamins yung kulang sila, Doc? Naku, marami. Marami. Oo, siyempre hindi lang isa. Maraming vitamins yun. It should be a combination of vitamins and enzymes. Kasi kung walang enzyme, hindi ma-absorb properly yung vitamins. Kaya kaya dapat it should be a combination. So may mga pagkain po ba sila or mga food supplement na vitamins na dapat i-take? Preferably, the food that they should eat is more, kasi 98% of the hair is made of protein. Only 2% is made of water. Now, the rest is sustained. The rest of the growth of the hair is sustained through the vitamins and minerals, which is the vegetables and fruits are the main sources. So, what you need is the source of protein, source of vitamins and minerals, plus enzyme, and water. Okay, pumunta naman tayo, Doc, sa tamang gamutan, pamamaraan para nga matugunan yung baldness. Unahin na lang po muna natin, Doc, yung stem cell therapy na sinasabi po ninyo. Paano po ito? Well, definitely, stem cell is the most expensive. Pero kasi, kung isipin mo naman na one time mo lang gagawin, kasi kung bata ka pa, one time mo lang gagawin. So, instead of applying the medicines for life, ito one time lang ang gastutan, tutubo na siya. Okay? So, ang gagawin mo sa stem cell, ang kinukuha mo yung hair follicle. Tapos ipoprocess mo yun sa isang machine para makuha mo yung stem cell. Tapos pag nakuha mo na yung stem cell, i-inject mo siya sa lahat ng lugar kung saan may kalbo. Yun. Siyempre, stem cell yun, tutubo na siya as hair. Kasi doon mo siya pinlant sa scalp area. Kasi ang stem cell, it will follow the area of growth. Kung saan mo siya nilagay, yung susundin niyang pagtubo, yung kunyari kung sa skin, kung siya nilagay, skin ang tubo niya, kung sa bone ang tutubo niya, kung sa liver yung tutubo niya, ganon. Yun ang stem cell. So, you put it on the scalp, and then it will grow the hair back. Yun. And it is permanent kasi yung donor area ng kinukunan mo ng stem cell is not affected by hormones. Kaya hindi siya apektado ng androgenetic hormones. So, androgen hormones. So, ibig sabihin rin ba niyan, Doc, maaari na rin ma-prevent yung ibang area na maaari pang malagasan ng buhok? Kasi ma-inject mo lang ito kung saan na naglagas na yung buhok kung saan yung kalbo. Hindi siya pwedeng pwede mo rin siguro inject. Pwede naman. Kaya lang, syempre, kasi meron pang buhok yun Parang ang gagawin lang niya, ipupush out niya yung old hair, papalitan lang ng bago. Pero parang useless. Kaya mas maganda, doon sa affected areas mo siya inject. Kahit gaano kalaki, Doc, yung damage, yung nakalbong part, maaari itong i-apply? Yes, kaya lang, kung mas malaki yung area, hindi one session lang. Kasi hindi kaya ng kasi you can inject per session 5 ml only. Okay. So, if it is a bigger area, you need maybe 10 ml. So, 2 sessions ang kakailanganin mo. Magkano naman daw po ba aabutin ito, Doc? Nako, 100 plus Pero naman, garantisado naman. Kung bibili ng gamot, kung bibili ka ng gamot, sabihin natin nasa 27,000. Every 6 months, kailangan mong bumili. Di ilang taon, isang ito permanent. Pag tumubo na to, hindi na siya maglalagas. Not unless you have another kind of hair problem. Opo. Pero ito, Doc, ay different pa sa hair implant. Yung hair implant, nakakatakot kasi yun, may surgery yun Ang tagal-tagal mo na sa operating room kasi kukuha ka ng donor, aalisin mo yung scalp skin sa bandang batok,
na mga about siguro mga 2.5 inches ng laki. Tapos, gugupitin mo isa-isa yung hair shaft. Tapos ita-transplant mo isa-isa yung hair shaft. Ganun kahirap. Kaya, isang araw siguro yung hirap-hirap talaga. Kalahating araw pala, mga ganun. Procedure. Tapos, hindi mo pa pwedeng, paliguan agad. Nakabalot ng bandage yung ulo mo. Tapos, 30% of those you implanted will fall off. Only 70% will grow. Ay, ganun. Dito sa stem cell, walang masasayang. Kasi in-inject mo siya lahat dun sa loob ng, sa subcutaneous area at dermal area. So, walang masasayang. Gaano po katagal naman yung pagtubo ng hair nila? Oh, yes po. Okay. Ang ginagawa ko kasi, sinasabayan ko ng gamot sa simula para mas mabilis. Usually, in 2 months time, nandiyan na lahat ng buhok. Kasing haba na ng hair length niya, yung original hair niya daw. Hindi naman kaagad lang. Siyempre, konti-konti. It will take 0.34 millimeter per day. Yung growth ng 0.38, something like that, millimeter per day yung growth ng hair. Kaya, syempre, may waiting period talaga. Yes. Pero, Dok, meron rin ba itong maintenance na shampoo, specific wala. Oil na ipapahid? Wala talaga. Nothing. Unlike yung mga sa kinakabit na mga, yung mga weave, di ba? Yes. Mahirap. Kailangan, kahit na nagigera na, kailangan ka pa pupunta doon sa lugar para ipashampoo. So, that is the most difficult part of those treatment, no? Kasi nga, kahit na bumabagyo na, lumilindo na, pupunta ka pa kailangan para ipashampoo yung ulo mo. Pero, Doc, yung pagtubo ng buhok natin sa procedure ng stem cell, kasing ganda or maaaring mas maganda pa dun sa kanyang original hair? Siyempre, kasing original hair mo. Kasi yung original hair mo naman yung tinransplant mo Ay, ibig sabihin yung in-inject mo. Okay. The same hair as what you have. Bali, Doc, para kanino po ba itong stem cell therapy para po sa mga nakakalbo, Kahit po ba may mga hypertension or diabetes, pwede rin pong sumailalim sa ganitong klaseng procedure? Yes, of course, no? It's for everyone. Kahit na may diabetes ka o meron kang, yung sabi ko kanina, isang hypertension, pwede. Kaya lang, syempre, kasi lang naman to, injectable lang naman to, hindi naman to hair transplant Sa hair transplant kasi kung hypertensive ka, you need to control the hypertension first. Kasi ipupush yung mga pinlant mo, ipupush yun ng increased blood pressure. Ito wala. Yes. Very safe ito. Okay. At para naman po, Dok, sa mga nagtatanong, kung wala na naman daw po silang ganong kalaking budget, ano daw po ba yung maaari nilang gawing remedy, para po sa mga nalalagas o nakakalbo ng... Kasi depende nga kung anong klase ng paglalagas. So, yes. I mentioned around 5, no? In fact, more pa. Mas marami pang causes ng paglalagas. So, depende sa dahilan ng paglalagas, yung gagamitin na gamot ng bawat pasyente. Iinuman rin to, Doc? Bali, oral medication rin po kailangan? Lahat ng mga naglalagas na buhok, meron talaga akong binibigay na oral medication. Kasi, first of all, you need to supplement. You need to give a supplement na para ma-ensure na talagang yung proper nutrition ay nakukuha ng bawat hair follicle. Kaya you need to give mga supplements para ma-ensure na yung kanilang nutrition na kailangan nila ay may bibigay mo sa bawat pasyente na may naglalagas ang buhok. Para nga po muli sa mga gusto pong magpakonsulta at sumangguni po sa inyo ang inyong pong clinic address at ang inyong pong hotline number. Okay, ang number ko na lang ang ibibigay ko. My cellphone number is 0917-571-1992. 0917-571-1992. At yung landline ko ay 8401-8411. 8401-8411. Thank you so much once again, Dr. Grace Carol Beltran. Bye-bye. Thank you sa inyo na. Bye-bye. Pangalagaan po natin hindi lamang po ang ating katawan, maging ang ating buhok dahil ito ang tinuturing na crowning glory. At para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta at nakakaranas po ng alopecia, baldness, maaari pong magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal. Magandang gabi. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.